Facebook. Hindi pala siya naka-start. So, nasa-stream pala siya kahit di ko siya strinart. Ang labo. Mm. Ayun na, Wait lang. naka-stream na. Naka-stream na. Ayan, may mga papasok dito by the way. Ayun na, may papasok na. Ang dami na nga eh. Sa Zoom. English So, marami din ah. Hello guys. yeah. Hi Welcome to my guys. channel. Welcome. Hintay lang ng onting mga habol lang muna before we start. Pero, please meet si Kevin. Yan, one of my Hey mentees guys. as well. Siya yung special guest natin. So, kwento niya yung kwento niya. Ang daming mga ups and downs Sobra. ng kwento niya. So, naririnig ko na rin ever since Parang kahit nung pandemic, nagme-message ka din Oo. Alam mo naman seryoso tayo eh. Talagang talaga, di ba? Para at least alam nila yung reality behind yung freelancing. Hindi naman siya like pag ganun lang, straight na Hindi. pataas lang, di ba? Ups and downs pa din, like business, any business, gano'n. Meron Pero yung rewarding siya, rewarding. Sobra. Sobra. Meron yung yung mga drastic shift na akala mo okay ka na Parang biglang bang. Yes, exactly. Naranasan ko rin yun. Naranasan ko Oo. personally yun. So, part lang talaga siya ng journey natin. Yan. Pwede niyo ba test sa chat kung naka-chat kayo, guys? Kasi kaka-enable ko lang pala. Hi, good evening. Hi, Ayan, good good evening evening. kayo. Ayan. Good evening. So, aside from sa Zoom, naka-Facebook Live din tayo. Yan, sa group natin. Okay naman yung audio, guys, no? Naririnig niyo kami. Ayan. Sige. Ilang taon ka na pala, Kevin ulit? 32. 32. Okay. 32. So, anong age ka nag-start ng basically, parang mga Parang 27 ba? 27, 26 ako nag-start. 26. Ah, Kasi interesting. 2018. 2018, no? Nakakamiss na yung freelancing ng 2018, parang Sobra. mas simple lahat, no? Kaya 2019 nga rin Nung pandemic, nag-iba Hanggang 2020 nga Medyo Diba? okay pa 2020. Nag-iba siya, nag-shift siya sa pandemic. Pero okay lang, di ba? Parang nandun pa rin yung demand, nandun pa rin yung mga clients. Pero Dami lang nag-iba. unlike before, mas madali talaga nung nung mga 2016, 2018. Yun, syempre, kasi ayun nga parang medyo hilaw pa yung freelancing dito. Medyo early adopters pa nga yun Sobra Kasi early yun yung tipong adopters. pag freelancer ka, nagtataka yung mga tao kung ano yun, di ba? Parang, kasi uso nun yung yung iba, di ba, works at freelancing model, mga ganun. Ilang beses natanong akong ganun ano ka freelancing Mas model, model. ganun? Model. Kasi diba, Model. iniisip na na networker ka, ganyan. Oo. Or kung ano ginagawa mo, nagchichismisan ka na. Ay, good evening din sa'yo, Ashley. Good evening. Start tayo in a few minutes. Pero dumadami na tayo. Nakakamiss pa nun yung mga ads niya nila dyan nun Parang lang normal na slide lang. Walang arte ng mga image na magaganda Oo, syempre. Yun nga Tsaka, well, hindi ko alam kung naabutan mo yung time na kailan ba yun? Siguro mga 2015 to 2017. Well, actually, 2018 din Medyo sakop nun. Wala masyadong groups Wala masyadong groups ng freelancing nung bandang yun Naabutan ko yun yung wala.
Actually, ito yung Dojo yung pinakamalaki yata na sinalihan ko nun. Yung Tribe kasi parang wala pa yata silang 5,000 nun eh. Oo, kasi medyo Start pa lang sila nun eh. nagpalit ng nag-shift Branding ng si offer John. si John. Ano Noong pa nga time na yung yun. I think dati? iba pa yung program niya eh. Spag method yata yung Oo, una. ganun, ganun. Naalala ko yun eh. Parang, yun. Marami din namatay na communities. Sobra, Pero dati, sobrang dami. damutan talaga. Yun yung masasabi ko, guys. Parang, right now, um, sobrang swerte nyo nga na, may mga people, copywriters, freelancers who are willing to share their journey, how they made it. Kasi dati damutan, parang dati nagtatanong ako sa mga yung mga sa ibang groups na malalaki, syempre hindi ko na sabihin ko ano. Pero they see you as a threat. Tapos hindi sila willing magbigay ng advice, ng secrets. Kaya alam niyo yun, yung mga unang coaches sa Philippines sa freelancing, like talaga yan, trial and error eh. Naalala ko pa nun eh, nung nag-i-start ako, nung wala as in broke ako, parang meron pa nga akong mga chinachat na feeling ko copywriter to eh. Nakikita ko kasi sila sa mga groups. Tapos nag-reach out Ah, ako. Nagtatanong ako baka may project sila. Tapos yung mga simpleng gano'n, nagkakaroon ako ng mga opportunity. Yung kapal lang ng mukha. Meron pa nga nagbigay sa akin ng access sa course niya talaga for free. Kasi nakita Pinoy niya, or hindi, American, Galante. American? O, black siya. Si Omari Buzard yung pangalan. Business owner siya. Tapos binigyan pa nga niya ako access sa ano nun eh. Yung sa Digital Marketer Labs, nung mga time na yun, di ba, pricey pa yung Digital Marketer Labs eh. Ah, may time nga na hindi ko alam kung nabuto mo, parang nag $5 ba or $1 ganun. Hindi, meron time yung free access siya ng ilang buwan. Free access ba yun? Oo, meron. Tapos Naabutan ko yun. never nila ginawa ulit kasi dinumog siguro sila ng mga Pinoy. Oo. Kasi ang dami nag-post nun, sabi ko, try ko nga. Ang dami kong certificate nun, para naka-anim yata ako sa kanila. Ang daming na-certify. Mm. Ewan ko dun sa digital marketer, bakit? Never nila naulit. Sayang din, inaabangan ko ulit kung gagawin nila ulit yun eh. Pero Kaya na-realize akala ko ata nila annual na mali. eh. Ngayon, mahal na ulit. Kaya nga, Parang, sayang opportunity nila. mahal. Parang nasa 200 na rin yata eh. 200. Depende. Parang, yun nakita ko nga, 495 dollars. Mahal na. Individually Pero syempre nagsisale yan eh. Kaya binump up nilang ganyan. Medyo madami tayo. Marami na. So, guys, pwede pa comment ready if you're ready to start. Dito sa Zoom or sa Facebook Live. Yan. Ready. Comment na rin kayo #live sa Facebook. Yan. Para mas maraming makanood sa Facebook as well. So, thank you for deciding to spend your Wednesday night with us, 'di ba? Pre-Holy Week. Pre-Holy Week webinar. Bago kayo mag-break sa work ganun. Sana may mga plans din kayo. So hi guys, welcome to Kaizen number 28. So episode number 28 na tayo. And our special guest for today is Kevin Dato. So he's one of my mentees. He's a freelance direct response copywriter. So, 'di ba, hindi ka naman nag-niche down like marami kang sinaservice na clients and okay lang 'yun, 'di ba? Parang that's proof na you don't even need to niche down to hit kunyari a 6-figure per month income. Like it's optional. Pero syempre depende na lang siya sa tao. Kasi kung gusto mong challenging siya tapos hindi ka masyado nabobore. Like, yun, parang baka mas maganda na mag-stick ka na maging generalist. Parang ganun ako before. Ayan. So, tawag dito. So, Kevin, can you tell us more about yourself? Parang kamusta ba yung journey mo right now currently siguro as a copywriter? Okay, so hi guys. So pinakilala nga ako ni Sensei, Kevin yung name ko. Right now, I'm actually servicing parang 3 clients or 2 actually. 2 pa lang, magti-3. Different niche sila. So medyo unconventional niche siya na hindi kagaya ng mga narinig nyo na e-commerce, real estate. Yung sa akin kasi is, one is affiliate marketing, then yung other client is an English learning center sa Singapore.
So masaya naman ako so far. It opened up opportunities for me. Last year, yung client ko nga sa Singapore, pinadala nila ako sa Malaysia for a company event, all expense paid, even the hotel and the flight. And then, ayun, happily paid naman. Di ko need mag-work ng 8 hours. Minsan nga, parang 11 pa lang ng hapon, ay ng umaga, tapos na ako eh. Pwede na akong maglaro buong araw eh. Ayos yun na, yung travel incentive, no? Parang ano. Ano Kasi siya? inisip siguro ng iba, parang hindi ito nakukuha ng mga freelancers, eh, Mm. no? Actually, ano siya, parang, ano ba, parang balak nga ni client kasi, since parang hired ako full-time sa kanila, pero hindi ako nag-work na kailangan ng 40 hours, basta present ako ng 10 to 7, marireach out. Parang kung pag magte-text lang sila sa WhatsApp, parang basta accessible ako, okay lang sa kanila. Kahit wala kang output for the day or basta yung deadline is, yun nga, within reasonable time frame. Tapos yun nga, Mm. sa kanila kasi, yun nga, gusto nila expanding yung business nila. So, there are a lot of opportunities. Maraming client na minsan sasabihin sa'yo, oh, parang etong buwan na to, gusto mo ba mag-travel, merong conference yung companies. Actually, twice na yata ako na-invite yung isa, hindi natuloy. Ito yung natuloy na. Ba't di tuloy yung isa? Ano Pandemic yun ba eh? yun? Hindi, after pandemic yun, nagsa-set up na si client. Anong nangyari? So, right after pandemic, medyo nag-crash and burn yung business niya. Ibang client ko pa Mm, to. Siguro parang 5 project niya yung biglang na-cancel. Tapos nagkaroon sila ng grabe. budget Dami nun. problem. Oo. Sobra. Nakakagulat yun, 5. Parang, Mm. pero at least ano, yun nga, nakakabangon naman lahat. Kahit mga freelancer, sometimes na-experience yun eh. Di Ay, ba? oo, totoo yun. Na-experience mo na ba yun? Na parang marami kang ano, clients na wala at the same time. Meron. Ang masaklap pa nun, kasi 'di ba yun nga, sabi ko pataas na yung ano, career namin. Kasi kahit yung wife ko freelancer din eh, na copywriter. So, meron kaming Copywriter din ba siya? copywriter din siya. Ayos, nice. Ako Galing. yung nag-mentor sa kanya. Ang galing. Tapos ano nga, Nakakatuwa. so 'di ba nung kakabili lang namin ng bahay, tas ng kotse, biglang right after, lalo nung sa kotse yung masakit, biglang bang, umalis yung client ko, dalawa sabay. Totoo? Oo, as in zero ako. Grabe. Buti may client siya, tapos nakabawi kami parang 1 month after pa. Oo, grabe. Nangyayari siya. Oo. Pero yun, as long as 'di ba, medyo gamay mo na yung ano, yung process ng freelance, yung system, Mm, lead generation system mo, like makahanap ka naman talaga ng clients eh, 'di ba? totoo. So yun yung maganda. Ayun, so I think our audience right now, feel free to chat guys, like kung may random questions kayo, lagay niyo lang diyan. Nababasa ko naman. So siguro yung audience right now are interested in learning more about your story. Sige, Mm. pwede mo ba kwento yung ano, yung backstory mo? So actually, 'di ba sinabi ko parang 6 years na ako sa freelancing, pero nag-start talaga siya ng 2016 yung idea na ayoko na ng office. Kasi parang third company ko na yun noong 2016. Pasaway ako sa BPO. Alam mo naman, tamad. Tas lagi panggabi kaya lagi ako nagkakasakit. Sabi ko parang ayoko na ng office work. Then tinry ko magpang-umaga, hindi ko rin kaya kasi yung traffic. So 2016, nag-explore ako ng freelancing pero ang una ko pang skill is data entry. Tapos yung transcriptionist, yung nagtatranscribe ka ng mga podcast to ebook. Or minsan, basta blogs ginagamit nila. Sabi ko parang sa Upwork pa yun. So tinry ko, sabi ko hindi profitable kasi kailangan kong mag-work ng per hour. Tapos parang pag nakatingin ka sa time tracker, alam mo yung feeling na ang bagal ng oras. Yan yung feeling ko. Sabi ko hindi obra. So dumating ako sa point na kinikita ko lang 3,000 per month. Sabi ko hindi obra to. So balik akong corporate. 2017, 2018, nag-work ako sa ano naman sa Cubao. Tapos nung una sige okay lang. Natitiis ko kasi may kotse naman eh. Tapos biglang nagkasakit ako one day habang nasa shift. Tapos as in yung bigla akong namutla, tapos nilalagnat ako. So sobrang sakit ng likod ko. Call center na to. Ano to, actually hindi na siya call center. Email support naman sa cryptocurrency Ah, platform okay. Coinbase nung time na yun. Decent naman yung pay tapos may maganda rin yung perks sa HMO. So okay, nung nagkasakit ako, bigla akong dinala sa ER sa katabi lang na hospital.
So chineck ako nung hospital, sabi ano, mukhang may kidney problem ka, baka may kidney stone ano ka na, mga namuo. Kasi may crystal daw sa ihi ko, tapos may dugo. So kinabahan ako, gusto nila ako surgery that night. Tapos nag-isip-isip ako, chinat yung girlfriend ko, sabi gusto daw ko yung surgery, babe. Sabi niya, wag muna. Hindi mo na ba kaya? Sabi ko, kaya ko pa naman. Natitake pa ng gamot. So, yun. Hindi, wag na muna. Second opinion tayo. Tapos, di yun nga, nagpa-second opinion ako. Turns out, severe case lang naman ng UTI. So, mali yung diagnosis. Muntikan pa ako magpa-surgery. Tapos, di ba? Yun. Ayoko na talaga mag-work. Hindi ko kaya yung panggawi. Tapos, di yun. Parang naka-bedrest ako ng 2 weeks. Nag-iisip ako sa 2 weeks, anong pwede kong gawin? Tapos yun nga, habang nag-YouTube ako, nakita ko si Danlock. Siyempre, ang dami nabudol nun. Alam mo yan. Oo, ang dami. Lalo na nung ano, sumikat siya nung ano. Kailan ba siya sumikat? Mm. 2018? Around 2018? 2017, 18, 19? 2018. Oo. Ah, So, nabudol ako. Sabi ko, ano ba tong copywriting na to? De, sinearch ko siya. Tapos, di yun nga, ayos ah. Sabi ko, magsusulat ka lang, umikita ka na ng pera. Pero sabi ko, mukhang hindi siya madali. Mukhang komplikado. Sabi ko, sige, try ko. Tapos, nag-search ako paano ako sabi ko, mag-start sa copywriting. Kasi nga nakita ko yung Copywriting Dojo Philippines. Yun yung time na nag-start nag-ano ka ng free guide, yung 3 videos. So kinonsum ko yun. Tapos in-apply ko. Tapos parang ilang buwan after, feeling ko confident na ako magka-client. Tapos may nakita ako nag-post sa ClickFunnels group. Naghanap siya ng copywriter. So ako naman, sige try ko ngayon natutunan ko. May problem siya dun sa post niya. Nag-reply lang ako. Tapos sabi ko sa end, kung gusto mo, parang I can help you. We can chat about it. Tapos biglang maya-maya siguro after an hour, nag-message siya sa akin. So, chinek ko message request ko, nagka-chat kami, then nag-hop kami sa DC. First ano ko parang first na talagang pinakaano ko as copywriter. Sabi niya, parang okay kay, parang ganun yung feedback niya, na nagustuhan niya. Tapos tinanong niya, so how much do I need to pay to work with you? Tapos hinabi ko, I'll send over the proposal. So, tinry ko lang. Sabi ko, parang ayoko din eh. Kasi, syempre, pita client. Parang nakutuba mo na eh kung pita client siya o hindi eh. Yung mga masakit sa ulo. Tsaka mga marami to eh. Kasi, kailangan niya ng landing page, ng about us page. Kailangan niya ng email. So, una mong project, nasasaba ka ng ganun. So, may skill issue pa ako. Hindi, sinend ko yung invoice. Ang sinend ko sa kanya is $3,000. Ay ko, try ko, baka kumagat. Nagulat ako, kumagat siya. May nag-send na siya ng as in, ano. sobrang bago ka lang, ano, $3,000. Ano, O yun kumagat yung siya. naalala ko, pinost ko yun sa, ano sa Copywriting Dojo nung bago pa lang ako nun eh. Parang Yun yung nga, unang yun. parang, Oo, yun. grabe. So unang kumagat siya, tapos nag-send kagad siya ng 1K. Sabi niya, yung next 1K, 1 week after. Di okay, ginawa ko yung landing page. So nung 1 week, pinacheck ko sa kanya, hindi siya nag-reply mga 3 days. Nakabahan na ako. Ang doon, nung after third day, nag-send siya sa akin ng recording na may mga, ng recording, tama. Pinakita niya sa akin yung mga inano niya, in-explain niya. Tapos nag-hop siya ng call. Sabi niya, can we schedule a call today? It needs to be ASAP. Okay. Nung nag-call kami, nakaramdam na ako. Sabi ko, hindi maganda to eh. Ayun na nga, totoo nga hindi maganda. Sabi niya parang, I wasn't impressed with the changes that you did. So, I'm still looking for an expert, so might as well cancel the contract because he's paying a hefty amount nga daw. And he's expecting that the output would be more than what he got. So, okay, ni-refund ko yung bayad. Tapos sabi ko, tinanggal ko yung access niya. So yun, parang since unang project mo, tapos syempre Buti na parang refund mo pa. Parang, hindi mo siya nagastos. hindi ko siya ginastos kasi ko eh. Yes. Kumbaga hangga't hindi ko pa na siya surefire na close yung buong project, as much as possible, Ah, nag-hold on ako sa cash. Para nga just in okay. case mag-feedback. Oo, Ay, kasi ano eh, refund. dami ko naririnig nga na ano, like usually yung iba, nagagastos nila agad. Siyempre siguro may Mm, bills or something. Ayun, hirap nun. Diba? ang hirap. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko i-refund yung full amount. Partial lang kasi may fees. Tapos syempre, may ginawa na rin ako. Hindi naman zero yung output eh. So, charge ko na lang siya siguro mga $100 para lang meron din balik sa akin. Okay, so, refund ko. Pero ang masakit sa akin doon, hindi yung ni-refund eh. Ang masakit kasi yung hit sa confidence ko.
Sabi ko, pero alam ko sa sarili ko may skill issue pa ako. So kaya ang ginawa ko, imbes na mag-focus ako sa pag-client outreach, nag-focus ako sa skill refining. So yun nga, nag-take ako ng mga small projects. As much as possible, ano ko nga si client na kung may feedback ka, kahit gaano ka harsh, sige, iti-take ko yan. Yung pinakaunang feedback pa nga na harsh yata, hindi pa sa client kay Chess pa eh. Nung nag-submit ako sa dojo dati. Pero ang ano ko na lang, tinitake ko, parang hindi naman, just to badmouth me. Tinake ko siya as criticism to help me grow. So every time na nagka-client ako na may masakit na feedback, tinitake ko siya as, with a grain of salt na hindi siya personal attack, pero more like it's for my growth. Laging ganun yung naging mindset ko. Kaya ilang year, hindi ako sumuko, kahit maraming ups and downs, ilang beses akong dumating sa point na talaga umiyak ako, alam ng wife ko yun eh. Na may months nga na kumikita ako decent, 50K, 60K, tapos biglang, bang, wala na naman akong client, mga 2 buwan, 3 buwan. Pero sabi ko, hindi, lalaban ko to. Kaya ko eh. Sabi ko, nakita ko na eh. Hanggang Mm. sa dumating yung, 2021, yung pinaka-breakthrough ko. December siya. Engaged na kami ng wife ko noon. So, nagpe-prepare kami sa kasal. May mga ni-reach outan ako. Hindi ko ina-expect na babalik sila within ilang weeks lang. Tapos yun nga, nagulat ako na na-close ko sila. Hindi ko na napansin na biglang, uy, naabot ko na pala to. Posible pala yung 100,000. Actually, hindi nga 100K lang. Umabot siya ng 250. Sabi ko, nagulat ako. Timing. Kasi wedding preps, yung bayad namin sa bahay, tapos mga bills ko. Sabi ko, wow, yun. Kaya simula na nagkaroon ako ng process na sige parang ganito. Tapos nagtitake na lang ako at most 2 to 3 clients. Kahit di ko na naabot. Basta yung maintain lang yung ganitong nasa 6 fig. Okay na ako. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. Grabe, roller coaster, no? Sobra. Sobra. Pero guys, sa totoo lang, kahit yung mga, yung mga successful na freelancers dyan, marami kasi hindi mahilig mag-share ng yung mga down rock bottom moments nila. 'Di ba, Kevin? Parang Mm, syempre masaya mag-share ng wins eh. totoo. Usually maririnig niyo talaga yung wins. And syempre masakit kasi i-share yung mga rock bottom. Pero nandun yung lessons eh, 'di ba? Totoo. Actually, hindi naman, kaya hindi ako naniniwala dun sa sinasabi nila na overnight success na, uy, kaka-start ko pa lang effective. Kasi there's more story behind it lagi. Parang kagaya no sa akin, naabot ko yung 300K in a span of Actually, yung 300K pala, hindi lang pala 3K, so 6K pala yung chinarge ko. Naalala ko, 300,000 pala yung unang project ko na yun nga nag-flop. Oo, alam ko mataas nga yun. Like Oo, yan. premium na premium. Grabe. Oo. Tapos sabi ko, parang, na-reach ko siya. Pero alam ko at deep down, meron ako skill issue. So, hindi ko siya, kahit na ni-refund ko siya, parang kailangan kong kailangan mo tatagan yung loob mo. Hindi talaga for the weak-hearted yung freelancing. Kailangan, marunong kang maging firm, may balls of steel ka na parang kailangan mo ilang buwan. Sige, tatangkihin ko to. Tsaka sometimes din, hindi rin kasi naisip ng iba. For example, si Kevin, like, hindi mabiro mag-close ng kunyari $6K na na deal kahit wala ka pang copywriting skill So somewhat ibig sabihin napaniwala mo yung client sa discovery call, sa Mm-mm. proposal, 'di ba? So in a sense, meron siyang skill doon, 'di ba? Let's say wala sa copywriting, medyo hilaw siya, pero doon sa closing, like it's something na nakita ko na yun nga, meron siyang skill doon. So at least alam mo yun, at least marunong siya mag-close. So Oo. yun yung maganda as Actually, well. nagkaroon nga ako ng mga nun, epiphany after ilang months. Parang na-realize ko, pwede naman ako nag-outsource nun or siguro at some point ego ko din yung naghinder sa akin. Hindi, kailangan ko magawa Siyempre to eh. first copywriting Oo. project mo 'di ba? Pero yung mga breakthrough ko, hindi, paano ba? Hindi sa akin yung, okay, parang side effect na lang yung naabot ko yung 6 figure. Yung pinaka nag-help sa akin is na-help ko kasi si mga clients ko na pag-generate ng at least 6 figure sa email. More on email marketing eh. Nung nasa isang agency ako noon, lalo na ng BFCM, meron kaming week na almost every day pumapalo sila ng 6 to 7 figures. Wow, 'di ba? Sa dollar, sa Che- hindi sa peso. Oo.
Syempre 'di ba, parang ano, sabi nga nila, um, tawag dito, the more value you can bring to your clients, the higher you can be paid for, 'di ba? So Totoo. ganun, technically ganun tumatakbo yung ano, freelancing world din. And pansin ko din sa ano, sa mga napapansin kong ano, yung nagiging successful. Madalas nagugulat sila na they're earning kunyari six figures up na. Ikaw nga rin nagulat ka na hindi nga lang six figures, 250K eh, 'di ba? So, madalas kasi pag masyado ka naka-focus siguro na ano, gusto ko maka-hit ng six figures, ganyan, nakakalimutan mo to provide value to clients, 'di ba? Mm. So, madalas kasi ano, maganda na mag-focus ka lang providing value, tas minsan nagugulat ka na lang eh, dun sa Oo, earnings mo totoo. eh. Eto maganda yung tanong ni Elton sa akin eh, yung nung naka-close ba ako ng 3K, hindi ko ba naisip mag-outsource? Actually, naisip ko siya pero ego ko since first project ko, gusto kong ako yung makagawa eh. So more like yung naging issue is ego and attitude. Pero yun nga, it helped me in the long run. Hindi, kasi naisip ko rin nun eh, kung na-close ko siya right there and then, siguro mas lumaki yung ego ko, at least it humbled me in some way. Exactly. Um, ayun. Nag-hiatus ka ano after that ano event? Ah, paano ba? Hindi ako Tama naghiatus ba? na Like hindi ka nawala nagpahinga totally. for ano, Hindi talaga ako like nagpahinga, eh. Ang hindi ka ano nagpahinga ginagawa ko, nun? oo, pero low-key. Ayoko ng ano, eh, Low-key. parang nagpo-post sa ano, Kaya pala medyo tumahimik ka. Akala ko hiatus yun, ano, low-key lang. low-key lang na parang sabi ko kasi 'pag tumigil ako, sabi ko walang mangyayari sa'kin, eh, mase-setback lang, eh. Mm, So sabi ko, tanggihin ko, parang hanap ako kahit low paying projects, makita ko lang yung skill ko, makakuha ng feedback. Yun yung naging mindset ko, eh, na meron nga ako eto yung client ko ngayon, yung sa learning center, kaya gustong-gusto ko sila. Nung unang mga months ko sa kanila, umiiyak ako. Kasi sobrang higpit kasi ano, eh, in-outsource, parang ang nag-hire sa'kin talaga is partner agency nila. Pero ang plano kasi nila in-house na yung copywriter. So kumbaga agency nagte-train sa'kin. mm, Yung feedback talaga sa'kin kung sa mga feedback, eto siguro yung mga isa sa mga harshest feedback na almost every single day, hindi mo makikitang hindi ako nako-call out. As in nako-call out ako sa chat na eto yung ano mo, mistake mo, ginagawa mo pa ulit-ulit. Pero yung naging ano ko dun, dahil sa mga repetition nila na pino-point out nila yung mistake ko, hindi ko siya nakita na para lang pahiya ako. Pero nakita ko siya na opportunity para lalo akong mag-grow. Kaya ngayon, nung after actually 6 months, 7 months na ako nag-work sa kanila, ngayon hindi ko na nakikita yung pangalan ko naka-call out halos. Minsan pa nga nako-call out ako kasi napupuri na this email was well written. I just tightened up some of the emails. mm. Yun lang. Nice. Oo. Tsaka part talaga ng process yun, no, na ano, Mhm. I mean, 'di ba, parang I think lahat ng nanonood right now, siguro isa sa pinaka-hinahanap niyo is feedback eh, 'di ba? Totoo. Feedback from other people. Pero sa totoo lang, lalo na 'pag alam mo yun, galing siya sa client, masakit siya eh. Masakit siya Totoo. to the point na minsan ano, parang nawawalan ng gana yung iba, 'di ba? Minsan kasi ano, parang ego na din, eh, na, hindi, copywriter ako, nag-take ako ng courses na ganito kaya mas alam ko sa client 'to. Pero in reality, si client kasi may business 'yan, so mas alam nga niya kung tutuusin yung market kaysa sa'yo, eh. Exactly. Kasi iba yung POV ng business owner sa Mm, copywriter. totoo. And mas kilala niya yung audience niya. Oo, Ano pa yun isa pa yun So, ayun. Sometimes maganda na magpaka-humble din. Tapos take in feedback, di ba? Regardless kung kanino galing din yun. Kasi just be open-minded siguro. Kasi para sa growth mo din yun eh. totoo. Agree ako dun. Oo. So ano kaya yung nag-iba sa ano? Ano yung nag-iba sa kunyari, right now medyo ano, let's say sobrang okay ng ng copywriting career mo. Mm. Like ano yung pinaka mindset shift na nangyari Ano, compared nung ano, nung una? ang pinaka-mindset shift talaga na nagpabago sa'kin is, kung gusto mong maging magaling, kasi dumating ako sa point na naging ang aspiration ko nung una sila Sensei, sila John, kasi kayo nakikita ko. Tapos dumating ako sa point na na-expose na ako sa kagaya nila Shiv Shetty, nila Daniel Trosel. Parang dumadating ako sa punto na gusto kong ano, maging A-list copywriter. Yung kumbaga Mm. 'pag narinig mo yung pangalan ko, "Ay ito magaling na copywriter 'to." Ano, ta's ang naging mindset Internationally ko, ano no, oo, recognized, 'di ba? international, yun yung naging ano ko. Ta's ang ano ko,
Hindi, parang forever ako magiging student kasi even if everyday kahit na dumating ka sa point na pinupuri ka na ng client lagi, dadating ka sa point na yung skill mo magiging mag-stagnate pag hindi ka talagang nagtatry ng way na matuto pa. Kasi yung market nag-evolve yan eh. Hindi naman yan forever na stagnant eh. May mga new methods lagi, tapos may mga new frameworks. Kaya ang naging mindset ko is forever student of copywriting ako. True. Yun yung Even ako nagpabago. until now, 'di ba? Mm. Parang magugulat kayo na marami kayong malalaman, matututunan sa ano, iba't ibang klaseng tao. Oo. Minsan mas bata pa nga sa inyo, may matututunan kayo eh, Ay, 'di ba? totoo. So, you have to be open-minded as well. Yun. Tsaka tinake ko rin yung naalala ko nung nag-i-start, natututo ako sa'yo nun eh. Ang fastest way to learn and to become a great copywriter is to work in an agency, which is totoo. Kasi talagang pupurgahin ka sa agency. Totoo, popokpokin ka dun. As in, Oo. kung gusto mo ng pinakamabilis na way na mahasa, tatadtarin ka dun ng ano, ng feedback, ng copy na kailangan gawin. Siyempre Et, et, mas-stress ka, pero oo. yun nga yung trade-off. Eto nga, hindi ko alam kung nakwento ko na sa ito. Friend ni John to eh, si Dave Miz, yung may-ari Ah, ng isang agency. Nag-apply ako sa kanya nung nag-start ako. Grabe yung siguro 1 week lang ako tumagal sa kanya, tapos nilet go na niya ako. Grabe yung pinagawa niya. Sa isang araw, yung isang unang task niya, magsulat ako ng 20 emails in a day. Tapos yung sumunod na task grabe. niya, magsulat ka ng 100 headlines in 4 hours. Ganun niya ako pinurga. Pero sino bang hindi gagaling dun? Oo. Walang Lalo chat na kung GPT yun ha. walang ChatGPT. Tapos lalo na Wala. kung magbibigay siya ng feedback dun sa binigay mo. Sino hindi gagaling dun, di ba? Kaya nga eh. Hindi, yun nga, hindi siya Kaso, nagbigay ng yun, feedback. hindi siya nabigyan ng feedback. Kaso fast-paced talaga, ano, Oo, agencies. fast-paced. Pero yun nga, sa agency din yun. Doon ako pinaka na yung mga agency owners na yung tinarget ko eh. For ilang years. Siguro For ilang years, mga agency owners talaga yung tinarget Oo. mo. Kasi bukod sa tamad ako mag-outreach, sila yung madalas sa job boards. And naging Oh, focus ko nun is exactly. OLJ eh. Uh, Hanggang ngayon actually sa OLJ, nakakakuha pa rin ako ng good deals. Yung client ko nga sa learning center, OLJ ko lang sila nakuha eh. yeah, meron naman mga premium dun, di ba? Meron Parang hindi talaga. naman siya, like, kung ma-position mo sa sarili mo na maayos, actually. Pero ang hirap Meron nun. talaga. Yung process nga nila nung hinire nila ako, sobrang tedious kasi may gatekeeper. Yung gatekeeper nila is magsusulat ka ng 4 na ads based sa creative brief na ibibigay nila. Tapos may mga example naman. Ang ginawa ko parang tinignan ko muna yung ads nila. Imbes na, di ba iba parang gagawin nila magsusulat kagad eh. Na, may creative brief. Hindi nila titignan yung tinignan ko yung mga sample muna. Sabi ko, okay. Hindi ko na kinailangan tignan yung notes nila about sa audience. Kasi nung pagtingin ko pa lang doon sa sample, alam ko na target nyo. Naintindihan ko na parang ni-reverse engineer ko siya. Tapos ang ginawa ko, imbes na pahirapan ko yung sarili ko, hinanap ko yung mga relevant parts. Ito yung offer, ito yung binibigay nila. Kinapi-paste ko lang. Tapos yung pinalitan ko lang talaga is yung pinaka-lead nung ads, yung hook sa taas. 4 na beses ko siya ginawa. Ayun, ako yung napili nila. Wow. Di ba? So, Hindi naman syempre, lang pahirapan. yung mga discarding ganyan, sa totoo lang, natututunan mo yun sa agency eh. Lalo na Mm. kung tinapunan ka ng maraming task. Syempre, maghanap ka ng way na mas maging efficient sa pagsulat ng copy actually. So, ayun, ang Mm. dami ko rin natutunan actually, guys. So, kung may option kayo, kasi may nagtanong din dito, saan pwede mag-join ng agency? To be honest, OLJ. yeah, sa OLG ang dami. Pero wala kasing hindi siya katulad ng mga VA agencies na merong malalaki na laging hiring. Isipin nyo kasi, yung mga agencies na, sinasabi namin is digital marketing agencies. Mm. Technically, there are tens of thousands of digital marketing agencies around the world, around the globe. Merong mga local, merong international, kalat sila sa US, Australia, sa Europe, Singapore, di ba? Iba-iba talaga. So, sobrang dami. Wala kaming ma-name drop na isang agency kasi sobrang dami nila. Parang naikot ko na nga yata lahat ng country na sinabi mo eh. Sa dami ng agency na nag-work ako before. Iba 8 months, 6 months. Iba 1 year, 2 Oo, di years. ba? Oo, pero masaya. Ako din eh. Ang dami rin eh. Meron pa ako naging client before, Switzerland, ganun. Mga
mga tunog Russian na yung Mga accent. Russian. Nakakatakot. At saka ito pa yung number one na natutunan ko talaga na napaka-basic pero minsan dini-disregard ng maraming copywriter. Yung sa basic English, magkaiba yung English na ginagamit for each country. Kaya Exactly. importante talagang alam na yung audience. Oo. UK, Australia English, iba sa US. Iba rin yung Ah, UK. even tama. Even UK sa Australia. Pero maraming, I think, majority ng clients ng mga freelancers, yung napapansin ko lang US-based. Siguro kasi ang US. dami lang talaga, ang dami lang talagang businesses and agencies sa US in general. Oh, totoo. Parang nag-raise ng Ayun. hand si Cheryl. Oo nga, no. So kung may questions kayo guys, like pwede niyo lang i-comment dito sa chat or sa Would you Ah, recommend making your own site for portfolio? Ayun, merong question dito, Sensei. Pwede kong sagutin do. sige, pwede naman. So, ayun, yung sa portfolio, to be honest, nung na-close ko yung 6K na client, yung una ko, wala akong portfolio. Hindi ko sinasabing hindi kailangan pero wala akong portfolio nun. Ngayon yung portfolio ko nasa G Drive lang. 'Di ba? Folder lang tapos Folder lang. ilagay mo dun yung yung mga as in yung mga draft. Kasi yung Totoo. gusto lang naman nila makita is your writing style. Hindi siya kailangan naka-design. Parang luxury na yung website. Pero if you have one, Totoo. okay na. Like, nabayaran mo Oo, na okay siya na. Gamitin mo na Ito, lang. ito pala yung nakalimutan ko sa story ko. So 'di ba nung yun nga nag-freelance ako, bumalik din ako sa BPO nung 2018 pala. Pero as copywriter na, local agency siya dito sa company. Kilala mo si Seb, 'di ba? Yeah, naalala ko yan. Alam ko nandun ka. Nandun rin si Oo, di ba? nag-work Sila ako. Pati si Mauro. Mauro, kami nila Mauro Ah, noon. Doon natuto din ako doon. Yun yung isa sa mga ko rin na, grateful ako na na-hire din ako locally kasi at least nakita ko almost lahat ng environment sa different agencies Hindi lang dito sa Pinas, kahit sa US so yun, maganda nga na. Lalo na kung medyo kailangan nyo ng confidence booster and gusto nyo talaga mahasa yung copywriting. Pero no judgment naman kasi there are also copywriters na may niche na agad. Okay lang naman, Mm. kanya-kanyang diskarte. 'Di ba? Parang pili ka na lang ng path na Parang gusto mo. parang if Lahat it naman works yung for you. gagana. Lahat naman yung Oo. gagana. Alam mo yun, parang pili ka na lang. Totoo. Tsaka kung may gumagana na para sa'yo, why fix it, di ba? Oo, totoo, 'di ba? Kung gusto mo e-com lang katrabaho mo, edi sige, Eh, go. 'Di ba? Pwede naman. ano po tips nyo during DC? Tips sa DC, siguro paano ba? Ang ginagawa ko kasi bago ako mag-hop sa call, inaano ko yung sarili ko na hindi ako ako dapat yung magkocontrol ng call pero dapat pleasing personality pa din ako nakangiti. Tapos nakalista na lahat ng questions ko ahead of time. Tapos I did my research sa client. Oo, malaking factor yun. Malaking factor. Ayun. So Kevin, ano naman yung mga self-limiting beliefs mo na naging obstacle in your Ano ba? journey? Yung unang-una is kailangan ko ng magandang credibility para makaland ng premium clients. Which is, nabasag ko agad dahil do sa first deal. Pero at the same time, nagkaroon ako ng second limiting beliefs na I am not enough. So nagkaroon talaga ng hit yung confidence ko. Which is yun yung pinakamatagal bago ko siya na-overcome. Dumating ako sa point na talagang kahit $400, $500 na project, kinakagat ko para lang magkaroon ako ng boost sa confidence na eto, nag-work yung ko. Hanggang sa binild ko uli siya, nakaka-charge na ako ng 1K to 1.5 per client. Ngayon, nasa 2K to 3K na yung charge ko. Ayun yung dalawang limiting beliefs ko. Tapos yung isa, kailangan mo mag-work ng maraming client para makahit ng six figure. Usually hindi naman. Meron akong time na Mm. isang client lang, six figure na ako. Tapos meron din naman, kailangan talaga kung ayaw ni client ng kailangan flexible ka rin. Oo, exactly. Tsaka medyo mahirap i-overcome yung yung na-mention mo na self-limiting belief Yung nabasag Sobra. yung confidence, I'm not enough. May time pa nga nun Ano na advice kasi mo siguro sa mga sa mga yun yung nararamdaman? ang pinaka-advice ko siguro is kung hindi mo, sa tingin mo hindi ka enough, try to take projects kahit yung small paying projects just to build up your confidence uli. Tapos,
mag-invest ka talaga sa sarili mo. Ano, yung sa learning mo. Kasi yun yung magdadala sa'yo. Kahit na ilang projects pa yan, ginagawa ko nga nun eh. Kada project ko, nagtatabi ako as in at least 10 to 20,000 per project. Tapos yun, bumibili ako ng kahit na anong course na nakikita ko, kahit na feeling ko hindi siya worth it. Pero tinatry ko pa rin kasi baka may bago ako matutunan. Oo. Di ba? Kasi magugulat din tayo na from each person actually, from each coach, kahit nga hindi coach Mm. magugulat ka na you might learn something new. Tapos minsan pa siya, like very essential pala sa journey mo. Oo, totoo. Di ba? I think nasagot din ni Kevin yung question mo, Harvey. How do you determine your rate? Sige, I think curious din kami. Parang paano mo naisip yung $6,000 nung simula? Ayun na. Actually, ito yun. Like, Nakakatawa yun. oo, di Medyo, ba? medyo nanghula lang din ako. Pero naalala ko kasi merong guide. Nung time kasi na yun, may access na rin ako sa Away. Sa American Writers Oo, Artists Inc. So tinignan ko yung guide nila. May pricing guide sila. Tapos, ang kinuha ko, yun yung basis mo. oo. Tapos Okay, kinuha kaya ko yung pala. pinakamababang brackets. And dami niyang deliverable. So ginawa ko, hinanap ko yung mga matataas na charge na yung mga landing page. Umaabot sila, isang landing page pa nga lang, parang kahit newbie rate, 4,000 na kaagad eh. Nung time na yun. Dun sa pricing guide nila. Tapos ang ginawa ko, tinotal ko siya sa harap ni client do sa proposal. So parang umabot ng 50,000 yung total ng project. Ginawa ko, in-slash ko siya to 60K. So nagmukha siyang enticing. Okay ah. Value Pero, stacking. pero okay yan. Parang nagagamit mo pa rin yung skill na yan na, accidentally mo na-build Oo, nung totoo. simula. Kasi ibang Hindi skill, talaga alam eh. di ba kunyari pag freelancer ka, parang there's actually two skills you have to build. The first one is yung core offer mo, which is kunyari, in this scenario, copywriting. Mm. Tas hindi siguro na-recognize na iba na skill din yung client getting. Oo, totoo. It's like, these are the two skills you actually need. Tapos So sa client sometimes nauna yung client getting, di ba? Sometimes yung 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 main core skill. skill, yung main skill mo. Sa client getting, meron pa yung skill sa kailangan. Kailangan mo ng lead gen. Kailangan mo rin ng closer. Tapos proposal creation. Oh yeah, so medyo madami nga siya. Pero hindi mo kailangan i-master, Hindi kailangan. Kahit good enough lang, okay na. Good enough to get started. To Eventually, get ma-master started. din. How Tsaka about pala, naman yung Ay, sige, go na. Tsaka pala, ito, nabalik ko lang doon sa question mo, yung sa mindset. Naalala ko lang, yung isang shift din is parang acceptance sa failure, na kailangan ko mag-fail na maraming beses before I became good, before I become great at what I do. Yung failure talaga. Marami kang face na failure. Yun yung isang biggest shift. Maganda yan. Isa yun sa favorite ko actually. Fail fast, fail forward. Kalimutan ko na eh. Basta yun. Yung sa'yo ko rin nakuha yun eh. Pero yun isang favorite quote ko nga na applicable pa rin until today. From si Bram Stoker, yung nagsabi, we learn from failure, not from success. Totoo. Yan. So maganda yun, magandang yun, insight yun. Even though marami pa rin ako failure eh. Ito nga yung recent project namin ni client, nag-fail kami kasi ang target namin is 25 people lang. So nag-run na kami ng ads, umabot na ng 3K yung na-spend ni client. Hindi talaga. 12 lang yung nakuha naming seat. So kinat-loss na lang namin kasi 29 na yung event. Sabi namin, sige, cut loss na lang, hindi na natin gagawin second, third round. Sabi ko, talaga to eh, offer market mismatch. Yung mga ganong factor, doon mo rin natututunan sa failures eh. Exactly, Tsaka hindi porket gumagaling ka sa isang skill, hindi ka nag-fail. Like, it's Totoo. always part of the journey. Kahit ako madalas din ako nag-fail eh. Parang, it's always a learning opportunity. Diba? Even si si Stefan Georgia na A-list copywriter, sabi niya, ang batting average lang daw niya is 50% eh. Kumbaga may 50-50 siyang chance mag-fail tsaka succeed eh. Ganun talaga. Diba? Pero, yung important part is matuto ka sa failure din, kagagaling. Para at least, ma-minimize
I mean, ma-maximize yung success rate. Hindi man siya 100% ever. No? Yep. To. So how about naman sa ano? Ano yung mga naging external struggles mo when in your journey? External struggles sa health. Kasi nung lalo na nung ano before pandemic, 'di ba nag-work nga ako sa BPO. So exposed ako sa panggabi. Dumating ako sa point na at the age of 26, diagnosed ako as hypertensive. So may mga gabi ako na araw-araw halos na hina-high blood ako, pumapatong ng 180 to almost 180 over 100, ganun. Parang deadly na siya, na Oh, grabe. nahihilo talaga ako. Yun yung isa sa mga ano, parang naging limitation ko yung health ko. Mm. Tapos ano, yung pangalawa, eto medyo nakakatawa siya pero at the same time talagang magiging limitation siya yung sa ano ba tawag dito, yung mga gamit ko sa freelancing. Kasi hindi ko Mm. siya pinansin noon nung time na yun na Gamit magfi-freelancing as in ako. ano? As in Yung laptop, desktop, oo. desktop, oo. Oh, naalala ko nung nag-i-start ako, bulok na laptop yung gamit ko. Na as in yung basag yung ano niya, hinge niya dito. Tapos yung exhaust niya, pagka inon mo lang siya, magbukas ka lang ng limang tab sa Chrome, yung ganito na niya. As in, Same, oh. Similar din yung first ano laptop ko sa freelancing. ganun. Tapos wala pa akong camera, wala akong matinong mic. Yan, isa mga naging limitation ko. Pero sabi ko, hindi siya maging hindrance. Lalo na nung sabi ko, kaya naman sa computer shop or ano, nararan ko pa naman yung GDocs dito. Sige, tiis. Tapos Oh. nag-upgrade lang ako. Sana pa ba isa kong naging external struggle? Ano, at more on, etong isa more on ano na attitude. Parang may, alam mo yung may mga times na parang lethargic ka. Parang Ah, you feel like ayaw mong gawin yung work. Dumadating din ako sa times na ganun. Tapos inaccept, ang ano ko na, naging acceptance na siya na kailangan ko rin ipamper yung sarili ko from time to time. Na para mabalik ako doon sa game na hindi, kailangan kong gawin to. Parang, sige, bibigyan ko muna sarili ko 2 days, 1 day. Maglalaro lang ako, wala akong work na gagawin. Yan, parang overtime, natutunan ko na lang din silang ma-overcome lahat. hmm. So yun guys, parang lahat talaga mayroong mga struggles. And sa totoo lang, ito sinasabi ko lagi sa ano sa mga students ko eh. Um, kung gusto niyo like tumagal enough to see yourself succeed sa freelancing, sa copywriting, you have to hold on to your big why, 'di ba? Mhm. Kasi feeling ko ikaw din may big why ka eh. 'Di ba? Kasi Meron, kung wala, bibitaw ka na agad after the first project. meron akong big why. Ano yung biggest why ko is, ako yung parang naging black sheep sa family. Kasi ako yung bunso. Tapos at the age of 12, wala na akong mom. At the age of 18, wala na rin yung dad ko. So kami na lang magkakapatid. Yung naging, ano ko, dumating sa point na parang na-ostracize ako ng mga kapatid ko. Although, alam ko naman, mini-mini nila is good. Pero kasi sila may magandang career. Yung ate ko, nag-aano siya, flourish siya as financial advisor. Yung kuya ko, manager siya. So ako, wala pa ako napapatunayan that point. Mm. Tapos 26 na ako. Eko, hindi, kailangan ko may career para sa sarili ko. Kasi most of the time sila yung parang, hindi, dito mag-apply ka, ganito. Ako, sabi ko, hindi, kailangan ko naman at this time, ako yung mamimili para sa sarili ko. So, ayun, ang naging biggest why ko siya na kahit na dumadating sa point na wala akong kinikita, tapos yung ate ko nagsisend ng mga job, sa BPO, parang job posting, talagang dinededma ko, hindi, tutuloy ko to. As in, nag-stubborn ako. First time ko naging stubborn ng matindi. Nice. Ganda ng willpower mo dun ah. So Mm. ngayon, ngayon feeling ko believe na sila sa'yo ngayon. Proud sila. Kasi nakita Proud nila sila. na sobra. Kasi nung kinasal kami ng wife ko, as in hindi ako nanghingi maski 5 sa kanila kahit na magkano. Walang Wow. support. Grabe. Nagastos namin sa wedding namin is almost 500,000. Tapos nagulat sila na kakakasal lang namin 1 year. May bahay na nga kami before pa nung wedding eh. Nakapagpundar na kami. Tapos siguro mga ilang months after, nagkakotse akong bago. Kaya parang ang ano nila, napaproud sila kasi hindi nila ina-expect na kaya ko pala eh. Kasi alam nila na tamad ako. Tamad ako. Well, as in, ayokong gawin yung parang doon sila nagkaroon ng na sense of achievement. Kasi syempre yung ate ko lalo, siya yung nagpaaral sa akin eh. Siya yung Ah, parang to see me succeed, hindi sa pag lang parang pag ostracize sa akin, parang alam ko naman pinupush niya. Pero yung dahil ah, sa
some point nagkaroon ako ng anxiety. Pero dahil doon, sabi ko hindi, fighter ako eh. Hindi ako susuko. Alam ko to, kaya ko. Galing. At saka ano, wag nyo underestimate yung mga tamad. Kasi Mm. sila yung magaling gumawa ng ways na ano, na smart. Ayun, totoo. Totoo yun. Totoo Kasi yun. yun nga, since tamad sila, 'di ba? Hanapan nilang paraan na mas madali yung ano, yung gagawin nila. Hindi yung tamad na ano na as in batugan na ayaw tumayo sa kama. Yung tamad Uh, na parang, ano ba, ang hirap naman. Hindi, hanap ako ng shortcut. mga shortcut, mahilig sa shortcut yung mga tamad. Oo, totoo Kaya yun. yan. Marami din yung sabihin ano, marami ding ano, naging successful na let's say tamad na ano, yun nga, mas nag-work smart sila kaysa sa hard. Oo. So, 'di ba? Iba-ibang ano naman yun, diskarte. Ano yun eh, parang sila, yun yung mga tipong ano, parang ako kasi, hindi ako naniniwala na kailangan kong mag-work ng magpagod para magkumita ng ano. Oo. Parang naghahanap ako ng mas efficient way. Ganun ako lagi. Kahit ngayon, ganun ako sa systems ko pag nagsusulat. Lagi ako may system sa writing Oh, exactly, no. Tamad with a cause. with a cause. At saka tingnan mo, 'di ba? Parang ano, self-funded yung ano, yung wedding, ganyan. Tapos may Oo, nakapunda na ng bahay, may kotse, 'di ba? Siyempre, kahit sinong ano, kapatid matutuwa diyan, sobra. 'di ba? Pero in a way nakatulong din yung ano, yung tough love nila. Oh, Kasi, totoo. 'di ba? Ano ko na naman sa kanila nung lalo kasi ano yun eh, nagkaroon din kami ng major problem na basta personal. Nung naging okay kami, sinabi ko sa kanila, sa totoo lang nakatulong yung ano, pagiging strict niyo sa akin, yung naramdaman ko na parang minamalita ko. Kasi feeling ko ako yung tipong pag mas pinamper mo ako, mas nagiging complacent ako. Kaya mas gusto ko yung talagang inaano ko eh. Sige, challenge mo ako. Kasi doon ko nararamdaman lalo yung burning desire ko na, hindi, papakita ko sa'yo. To prove I'll them prove you wrong, eh, wrong. no? Oh, Ang gandang big why yun. Very effective yun. sobra. So ayan, siguro Kevin, ano, tanong ko lang sa iyo, ano kaya yung mga ano, yung 3 lessons that you would teach your younger self if you had the chance? Ano, siguro ang 3 lessons na ano, parang actually in-apply ko na rin siya at uulitin ko pa rin siya, kung if I need to go back for another lifetime. Hindi mo yung number one yung nag-viral yung sa diploma or diskarte. Sa akin, importante ang diploma kasi nasa Pilipinas ka, una. Maraming opportunity. Huwag mo i-disregard yun. Pero at the same time, kailangan mo ng diskarte. Hindi pwedeng aasa ka lang sa kung ano yung natutunan mo sa school. Kasi marami parang lacking dun. Yun yung isa. Tapos, number 2, don't disregard the power of networking. Parang find friends, find circles na talagang matutulungan ka mag-grow. Which is, happily naman ako na in times of crisis, yung mga friends ko nandyan. Tapos, kung in terms of opportunities, marami akong friends na nagbigay din sa akin ng opportunities. Tas siguro yung last, have faith, lagi. Wag mo siyang kakalimutan, si God. Kasi wala lahat yan kung wala siya. Yung belief mo, lalo na nung mga darkest times ko, darkest moment ko, talaga nagpe-pray ako sa kanya nun na malalagpasan ko to. Siya yung naging ano ko, bukod sa wife ko. Um, Sila yung nagbigay sa akin ng strength. Kasi kahit naman gano'n ka ka-strong eh, dadating at dadating ka sa breaking point mo kung wala kang faith. Exactly. Oo. So sobrang ganda na ano, yun nga, magkaroon ng magandang support system as well Mm. because alam mo yun, tao lang tayo eh. Alam mo yun. Totoo. May Siguro limitations tayo eh. may limitations talaga. Kahit nadalian ka at first, kunyari kahit saan sa freelancing, eventually ma-encounter mo yung roadblock na feeling mo hindi mo kakayanin eh. I think Oo. wala akong kilalang ano, hindi dumaan sa ganun. Actually wala. Dami ko nang Even nakausap ah. even si John eh, meron din eh. Oo, lahat talaga. Even ako meron din. May ikaw rin sensei, meron ka na. Naalala ko pa 'yun eh. Yung shinare mo dati yung sa cycles eh. Yung every year. Yung 'di ba nagkaroon ka rin ng roadblock na sa moods about Oo, sa sobra. working. Hirap din nun. Hirap talaga. So yun, parang ano, if ever na magpadpad kayo dun sa situation nga na sobrang hirap nga niya, 'di ba? Sometimes isipin nyo na baka ano, you're trying to do everything yourself, 'di ba? Mhm. Na you can actually get strength from others, ganun. Siyempre sa religion din, 'di ba?
Lalo na kung very Totoo. religious ka. Diba? So, ayun. May tanong si Deng dito. How do you develop your system of writing? Yung sa akin, siguro sa experience ko na lang din. Pero basics lang din kung ano yung tinuro ni Sensei na una, research muna. Kasi hindi naman talaga sinusulat yung copy eh. Binibuild siya based sa research mo. Word siya talaga ng mga customers, ng audience. Mm, Fewer lang yung talaga manggagaling sa'yo. Tapos, pag-build din ng argument sa research mo rin makukuha yun. Tapos, siguro una bago ka pagka nagsusulat ka ng copy when you approach it, sulat mo muna lahat from headline to hanggang sa pinakadulo. Tapos tsaka mo siya i-edit. Yun yung naging process ko hanggang ngayon ginagawa ko true. pa rin siya. Kasi wag mo overthink yung first draft mo. Kasi magiging pangit Oo. din regardless. Actually, pangit talaga Pangit siya draft. kahit ano mangyari. Vomit draft. Pero may time na Pero minsan, magugulat ka nga no, na sometimes yung pangit na copy, gumagana siya eh. oo, 'Di ba? So, totoo. wag natin i-judge yung pangit na, yung, kunyari tingin mo pangit siya, pero gumagana eh. I mean, ano ngayon? Pero Gumagana eh. minsan nga dumadating ako sa point na sobrang tamad ko. Yung first draft na lang din yung sinasubmit ko. Tapos dumadating ako sa point na sige si client na bahala mag-edit yan. Mag-request naman yun ng revision kung Oo. kung may gusto siya. Kung Tapos may gusto siya minsan, baguhin. minsan magulat ako, ito lang inedit niya. Okay. Pero sabi ko, 'Di mas ba? maganda pa yung bala ko second draft. Pero sige, ito na lang, okay na yan. No, 'di ba? Yun yung minsan magugulat ka na yung akala mong pangit, maganda pala sa iba. mm. Kasi isipin mo, hindi mga writers most clients eh. Oh, yung iba nga, wala silang alam talaga sa writing eh. Alam nila yung anong purpose ng copywriting pero hindi nila ma-execute na maayos yung formula, yung mga framework. Yeah, kasi 'di ba nga parang yung copywriting like hindi man siya madaling skill eh, na-master mo within a year eh. Hindi talaga. Even after a few years, hindi mo pa rin master yan eh. Like you keep learning pa rin. Oh. Actually, parang wala pang ako nakakita na nagsabi na siya yung master copywriter na alam niya na lahat eh. Wala Even yung din mga no. A-list, wala. Even yung mga yung mga fina-follow ko dati, parang Hmm. never ako nakita na na may Naging ganung arrogant sila eh. claim. Wala. Parang lahat sila lifelong learners. So, yun din. Mm. Malaking Even part yun. si mentor mo si Colin eh. Si Naka-follow ako sa Colin, kanya. Lagi. laging natututo yun. Laging nagbabasa pa rin yun. Oo, Di hanggang ba? ngayon. Kahit ako Knowledge is key. kahit ako sinusundan ko siya eh. Di ba? So, the more you know, parang the better you will become. Pero syempre, don't think the moment na isipin mo you are at the top of your game, doon ka Hindi ka pa. natatalo, doon ka natatabunan. Totoo. So, lagi lang tayo matuto, guys. Yun yung pinaka-advice. Kasi even ako, years from now, alam mo yun, still learning something new every day. Siguro one good question din, Kevin, tanong ko sa'yo, kasi di ba, galing kang BPO, Mm, ganun, BPO. Nagsisi ka ba na nag-freelancing ka? hindi. Wala. Walang hint ng pagsisisi. As in, thankful ako na yung mga nangyari sa akin nangyari. Tapos napilitan ako umalis ng BPO. Thankful ako na nag-freelancing ako. Wala. Yan talaga naririnig ko every time. Parang wala akong kilalang yung mga yung mga let's say that naging stable na yung freelancing. Kasi guys, ito yun parang sabihin ko sa inyo, baka isipin nyo forever siyang unstable Nagiging stable ang freelancing lalo na Stable. kung nagamay mo na yung client getting yung part. Tsaka eventually pag medyo matagal ka ng freelancer, ang dami mong referrals na nakukuha na hindi mo na kaya mag-take in ng clients eh. Kasi Mm, nangyari sa akin yun. Diba? So, totoo. naging stable siya at some point. Tapos wala akong kilalang nag-regret na yun nga, lumipat sa freelancing. So, yun. Tawag dito. Siyempre, at the beginning, siguro dyan yung most ng road bumps eh. Actually, yung sa question mo, Sensei, yung sa pagsisisi, hindi ako nagsisi nag-freelancing ako. Ang pinagsisisihan ko, ba't hindi ko pa siya na-discover ng mas maaga? Sana Yun lang nga yun. no? Oo. Sana nga eh. Kung Pero pwede, hindi mo rin masisisi kasi para siyang Bitcoin na hindi mo alam saan siya papunta nung simula. Alam mo yun? oo, totoo yun. Pero sabi ko, kung pwede lang ibalik yung 2012, babalik at babalik ako doon sa year na yan. Mag-i-start talaga ako sa freelancing. Aagahan ko. Pero yun, 'di ba? Kahit naman kailan ka nag-start, like the opportunity is still there.
Actually, doon naman patungo talaga yung ano eh, yung buong mundo eh. Sa remote Totoo, work, sa freelancing. Lalo na totoo. during the pandemic, doon nila na-realize na, ay, hindi ko pala kailangan mag-rent ng buong Mag-office. office na sobrang laki. Totoo Ay, yun. ay pwede pala ako mag-hire internationally, hindi kailangan local lang, di ba? Mm. Actually ngayon nga eh, feeling ko kahit mukha siyang mas mahirap magka-client, pero mas maraming opportunity, lalo sa mga Gen Z ngayon, napapansin ko talagang ano Na sila, madami. sa freelance. Sobrang galing Ang nila. daming Gen Zs na ano na freelancers. Puro students Oo, pa sila. Grabe, totoo. nakaka-proud. Si Bryce, yung sa social Oh, si media. Bryce, di ba? Oh, yun. Bata, sobrang bata. Actually, ito, agree ako sa sinabi ni Louie na freelancing should be offer scores sa college. Totoo. So, Some point. Sa entrepreneurship. some point. So, yun guys. So, sana marami kayong tutunan dito sa ano, sa Kaizen episode natin. Sa story ni Kevin. Uh, tawag dito. Very inspiring din guys. Lalo na ano, siguro yun ba sa inyo you are going through a rough time right now sa freelancing nyo. Pero what we can assure you siguro is that eventually everything will get better. Things will get better. And kapit lang kayo sa big why mo. Yun. Siyempre, don't be afraid to ask for help kasi mahirap Mm. talaga mag-isa eh. Alam mo yun, huwag mo siya kayanin mag-isa. Hirap Walang may talaga. kaya mag-isa. Wala talaga, wala. So, ayun, thank you for joining us today, Kevin. And I'm sure dami natutunan ng mga copy ninjas natin dito. Sobrang enjoy sila sa story mo as well. Thank you for inspiring them as well. So Thank you yun, din. add nyo din si Kevin, ayan, Yep, sa add niya rin ako. Facebook. Ay, ano lang, Ay, siguro one last ano lang na pwede ko share sa kanila. Dadating kayo sa point na what you're wishing right now or 5 years ago is something that you would achieve today and you will look back yung day na sinabi mo na gusto ko, tapos magugulat ka na lang na achieve mo siya as long as hindi ka nag-give up. yes, so sobrang underestimated ang perseverance. Mm-mm. Because most success stories out there are the most persevering ones. Yun lang yun. Yung mga hindi nagkukwit. Sa totoo Totoo. lang, sa totoo lang. Maraming silent battle na fini-face yung mga naging successful pero ang nakikita lang nila is yung success pero below nung iceberg, sobrang daming failures nun, Sobrang heartbreaks. dami. Oh. Madalas hindi naman nila binabroadcast eh, di ba? Parang, Mm. first of all, nakakaya siya i-broadcast. Lalo na while you are going through it, di ba? Oo, totoo. Imagine mo, kunyari, kunyari yung first project mo, di ba? Once na, nagpa-refund si client, mo broadcast mo ba yun? Actually, hindi ko nga siya bin-broadcast eh, di ba? Di ba? Parang ang sakit nun, ang hirap nun, di ba? So maraming silent battles talaga, guys. Never give up. Marami. So yun. Thank you for joining us, guys, dito sa episode na to. Tapos, invite ko rin kayo if you haven't joined the Inner Circle waitlist pa. Ayan, click nyo yung link. Sali kayo sa waitlist dyan. Mag-open din kami soon dyan. So, yun. Part din dyan din, dyan din Diyan nag-start ako simula. si Kevin din, yun, sa copywriting. So, ayun. Meron ka ba bang final words, Kevin, before we end tonight? Final words, siguro invite ko lang kayo nga doon sa inner circle ni Sensei. Diyan din ako nag-start. As in, zero knowledge ako, pero nung time na nasa inner circle ako, yan yung isa sa mga nag-fast track sa akin para mahasa yung skills ko. So, tsaka yun nga, don't stop investing in learning and keep going lang. Kung ano man yung naharap nyo, kaya nyo yun. Yeah, tingnan niyo si Kevin right now, 'di ba? Ang layo ng narating niya sa journey niya. And syempre, feeling ko malayo pa mararating niya. Like siguro sa gitna ka pa lang ng journey mo eh. 'Di ba? We Feeling ko never kasi may mga know. We never know kung saan ka papupunta. Baka mamaya may in a few years may empire ka na eh. E-com ay, empire pala, no? Or ewan bala ko ko, rin yun. real estate, 'di ba? Malay natin, hindi natin alam eh. Kasi syempre eventually naman yung mga freelancers pinang-business naman talaga nila yung income nila eh. Kasi, di ba? Totoo. Kasi ayaw mo magtrabaho hanggang 80, Ayoko. Kasi Actually, service pa rin yung freelancing eh. actually sa side nga eh. Gumagaya din ako kala Kenzo Meray sa trading. Sa trading, ay, nandun Oo. ka din kay Ken. Hindi, ibang ano naman. Pero sila kasi sa crypto, ako focus sa forex Ah, eh. Kaya ano eh, hindi. masaya din. Parang sa adventures Sumali ako din. kila Ken eh. Kasi Sumali ka? doon ako natuto mag-trade ng mga crypto, ganyan. Kasi nung sumikat yung NFT, well, sinelf-study ko yung NFTs.
Pero sa Oo kanila, nga. sa kanilang tuto ng ano ng mga crypto trading ganyan. Saya. Saya Naalala ko kahit yung sa kahit ang NFT dami ko mo eh. nasunog na pera sa trading kasi ibang laro yung trading. Yung Naalala ko nung masasabi ano ko. eh. Naalala ko nag-post kayo sa NFT nun, yung nasunugan ka 50K. Sabi ko, isang bagsak. 50K. Oo. Actually, in total ko nasunog 500 eh. Oh, 500K 500 pa eh. nga eh. Pero Ibang-ibang ganun game. talaga, tawag nga nila doon, ano, learning investment eh. Mm, ibang level. Yun, ibang level talaga yun. Ah, pero yun, well actually, yung nasunog ko rin, profit ko yung ano eh, technically eh. Profit din siya eh. So parang, ano mo yun. Ayun guys. Kagaya ng sinabi ni Sensei, maraming profit, maraming high skill na ano eh. Parang high income level skill eh. Pero, Yeah. yeah, Pero kailangan mo ng mahirap. Kailangan mo ng ganun. Oo, yun, di ba? Parang, yeah, even ako marami akong in-explore eh. Pero eventually guys, darating din kayo doon. Siyempre magandang Totoo. ano, magandang shortcut din yung freelancing to ano, to you know, para may play money. Play money tawag dun eh. Play money kayong uh, maipon for business, investments, trading, ganyan. Kasi sometimes nag-ano siya eh. Like, nagbo-blossom bigla, di ba? Totoo. Ano yung isa, ay ito pala, natutunan ko lang sa isang client ko. Parang nag-stick sa akin to eh. Yung sinabi niya, yung game of business, nag-a-apply din to sa freelancing. Parang it's more of kung sino mas makakahatak ng ano eh, ng money game eh. Kung mas marami ka nahatak na customer, ikaw yung mas nananalo eh. True. Tag of Totoo. war lang. Totoo naman. Tsaka ang dami mong magagawa sa ano eh. Isipin nyo guys na ano, like the more capital you have, the more money you have, the more options will open Open. up to you. Di ba? Yun Mm, din. totoo. Eh, naging ano na, naging high level ano na, no? High level na Discussion. usapan. Pero yun yung masaya pag may network ka. Kagtay mo kami ni Sensei. Minsan nagkaka-chat kami sa mga ganyan. Oh, yun. So yun, parang yung freelancing naman ano eh, like sa totoo lang, yun yung like it's not an end game. Hindi Mm. siya end game ng lahat ng tao. Like lahat ng kilala kong freelancers na okay yung kinikita, papunta na sila sa ano sa next big thing, business, ganyan, Oo. investments, 'di ba? So yun. So, yun lang guys. Thank you. Thank you yung ano, yung guest natin. Thank you for sharing your knowledge, Kevin, and story. Sobrang Thank you appreciate din. namin. Thank you then guys. Good night. Thank you. Good night. Bye-bye.